Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Rodeline Q. Toledano. Ngayon ay aking tatalakayin tungkol sa historical ng dulog ng panitikan noong dekada 70 ni Luwalhati Bautista. So ang panitikan ng dekada 70 ni Luwalhati Bautista ay isang makasaysayang paglalakbay sa panahong batas militar. Ipinapakita ng lipunan ang pagmulat ng kamalayan sa politika at ng mga tauhan sa nobela. Sa pamamagitan ng pag-aral sa panitikan ni Bautista ay mauunawaan natin ang historical na dulog ng dekada 70. Ngayon, dumayo tayo sa pagkahulugan ng dulog ng panitikan na historical. So, ang paraan ng pagsusuri sa akda ay inuugnay sa mga tunay na kwento ng kasaysayan. Sa pamamagitan nito ay mauunawaan natin ang mga pangyayari sa kasaysayan kung paano ito hinuhubog. Ngayon, ang kwento ng tunay na kasaysayan kahalagahan ng panlipunang politika ay kultura noong panahong isinulat at itinakdang akda. Layunin nito ang maunawaan kung paano hinubog ng pangyayari sa kasaysayan ng mga tauhan, banghay ng tema at mensahe ng akda. Ngayon naman, sa dekada 70 na historical dulog ay nagkaroon sa panahon ng batas militar. So una ang panahon batas militar sa Pilipinas. Pangalawa ay ang panunupil takot at kawalan ng kalayaan noong dekada 70. Pangatlo ang epekto ng diktadora sa pamilyang Pilipino lalo na sa kababaihan at kabataan na tulad ko. Pangapat ay ang pagmulat ng kamalayan sa panlipunan at politikal ng mga tauhan. So, ang mga ito ay ang historical na nakatuon noong dekada 70. Ito ay tumitingin sa akda bilang produkto at saksi sa kasaysayan ng dekada 70. Ang historical na dulog ay tumitingin sa akda bilang produkto at saksi ang kasaysayan at ang dekada 70 ito ay nagsilbing paalala at babala sa mga aral at nakaraan. Ngayon, saan nga ba nagmula ang kasaysayan? So, ang pinagmula ng kasaysayan, una ang paglabag ng karapatang pantao, pangalawa ang mahigpit na sensura sa media at panitikan, pangatlo ay ang pag-aresto, pagkawala at pagpatahimik sa mga kritiko na pamahalaan. At pangapat ay ang pag-usbong ng aktivismo ng kabataan ng mamamayan. So, paglabag ng karapatang pantao, ano nga ba ito, ang kasaysayan nito? So, ito ang tumutukoy sa anumang aksyon, sumasalungat sa mga karapatan na inilaan para sa lahat tulad ng tao o tulad ng karapatan sa buhay. Pangalawa, ang mahigpit na sensura ng media ng panitikan, ito ay ang paghigpit ng pamahalaan o anumang grupo or impormasyon na nailalabas sa media, gaya ng telebisyon, pagpahayag, online. So ito ay hinihigpit sa panahong iyon. At ang pangatlo ay ang pag-aresto, pagkawala at pagtatahimik sa mga kritiko ng pamahalaan. Ito ay ang mga tumutukoy sa mga aksyon ng pamahalaan ng pagpapahinto ng kalayaan ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng pag-aresto or pagkawala ng kanilang kinlanlan or mga yung anong tinatawag natin yung mga human rights. So noon ay nawala ang mga Kristiyano, hindi natin alam kung saan, ano ang ginagawa nila nito. Ina-aresto nila para hindi nila malaman or para ma-prevent ang paglabas ng mga informasyon. Ngayon ay ang pag-usbong ng mga aktivismo ng kabataan at mamamayan. So ito ang pagtaas at paglahok ng kabataan at ordinaryong mamamayan sa mga gawain na nagtaguyod ng pagbabago ng lipunan. Ngayon ay ang pinagmulan at kasaysayan ng dekada 70 ay nag-uugat sa batas militar. At ang nobela ay isinulat upang inilantad ang katotohanan, ipahayag ang pagtutol sa ipamana at aral ng kasaysayan. Layunin ng dekada 70 at isa-isa nating talakayin. Una, upang ilarawan ang tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino noong panahon sa batas militar. So upang malaman natin kung ano ang pangyayari noong batas militar. Pangalawa,
upang ipakita ang epekto ng mga pangyayaring historikal sa buhay ng karaniwang mamamayan, lalo na sa loob ng pamilya. So sa panahon noon, upang malaman natin kung ano ang naganap o ano ang karanasan ng isang pamilya. Pangatlo, upang ibigay ang boses ng karanasan ng kababaihan, particular ng isang ina, sa gitna ng patutupil at particular ng lipunan. So, gaya ko, isang babae, sa panahon noon ay walang boses. So, sa pamamagitan nito, upang marinig ang kanilang idhikain or ang kanilang mga reklamo o saloobin. So, pang-apat, upang gisingin ang kamalayan ng panlipunan at politika ng mga mambabasa, lalo na sa mga kabataan. So, ika nga nila na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, sa pamamagitan nito, upang malaman ng mga kabataan kung ano ang naganap sa kasaysayan. So, panglima, upang ipaalala ang mga aral ng kasaysayan upang maiwasang maulit ang mga pang-abuso at pagkakamali ng nakaraan. So sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kabataan, ito ay napakahalaga upang malaman nila ang mga naganap sa kasaysayan at hindi na maulit sa ngayon, sa kasalukuyan. At ang panghuli upang gamitin ang panitikan bilang anyo ng protesta at dokumentasyon ng isang madilim na yugto ng kasaysayan sa bansa. So sa pamamagitan nito, upang malinawan ang mamamayang Pilipino sa mga pangyayari o nagaganap kada 70 ayon kay Luwalhati Bautista. So ang kwento ay umiikot sa pamilyang Bartolome sa panahon ng Batas Militar. Ipinapakita kung paano unti-unting naapektuhan ang sitwasyon ng politikal sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. So, ang ina na si Amanda Bartolome ay nagsimula bilang tahimik at sunod-sunuran, ngunit nagkaroon ng pagkamulat sa lipunan. At ang kaniyang mga anak ay kumakatawan sa iba't ibang tungon na kabataan sa diktatura, may lumalaban, may natatakot, may napipilitang o nanahimik. Pero sa kabila ng lahat ay hindi sila sumuko at pinapatuloy nila ang kanilang mithiin. So, ang pamilyang ito ay nagsasalamin na ang personal na problema sa pamilya ay naging salamin sa kalagayan ng buong bansa noong dekada 70. Ito ay nagkaroon ng inspirasyon. So, para mamulat ang mga mamamayang Pilipino o ang iba pang pamilya. Ngayon, ay dumayo tayo sa rason kung bakit napapabilang sa historical na dulog. Una, nakasalig sa tunay na pangyayari sa kasaysayan. So, kung ano ang mga tunay na nangyayari sa kasaysayan. Pangalawa, ipinapakita ang epekto ng kasaysayan sa buhay na mamamayan. So, ang mga epekto noon, kung ano ang naganap, mga epekto sa buhay ng mga mamamayan noon sa kasaysayan. Pangatlo naman ay ginagamit ang akda bilang salamin at dokumento ng panahon. Pang-apat, may tiyak na panahon na kontekstong historikal. So sa tiyak, ang sinasabi is tama o anang walang halong bero o walang ika-ika, kundi yung pawang katotohanan na mayroong ebidensya. So, panglima naman ay tumutukoy sa mga isyong panlipunan at politikal ng panahon. So, puro politikal, paano pinalakad ang panahon noon sa politikal at paano na naranasan ng lipunan ang politikal noon. So, pang-anim ay sumasalalim sa kolektibong karanasan ng lipunan. Pang-pito naman, ito ay pinapakita ng pagbabago sa kamalayan dahil sa kasaysayan. So kung paano nagbabago ang kamalayan noon sa kasaysayan. At ang huli ay mga layuning magtala at magpaalala. Ito ang pinaka-importante. So pinapaalala sa atin gamit nito kung paano o ano ang mga nangyayari na gaganap sa kasaysayan para ma-prevent or mapahangdaan natin sa kasalukuyan. At ito ang mga naganap noong dekada 70 at nakita natin ang mga kahalagahan na iparating ni Luwalhati Bautista at kasabay sa pagmulat ng ating mga kaalaman. So hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli, maraming salamat.